The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. Upon arriving, the angel said to her, "Rejoice, O highly favored daughter, the Lord is with you. Blessed are you among women." She was deeply troubled by these words and wondered what his greeting meant. The angel went on to say to her, "Do not fear, Mary. You have found favor with God. You shall conceive and bear a son, and give him the name Jesus. Great will be his dignity, and he will be called Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of David, his father. He will rule over the house of Jacob forever, and his reign will be without end." Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know man?" The angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Hence, the holy offspring to be born will be called Son of God. Know that Elizabeth, your kinswoman, has conceived a son in her old age. She who was thought to be sterile is now in her 6th month, for nothing is impossible for God." Mary said, "I am the maidservant of the Lord. Let it be done to me as you say." With that, the angel left her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please remain standing. Please be seated. Aming minamahal na prior ng Shrine, Father Roger Kiral, OP. Aming minamahal na Parish Priest, Father Mandy Malihan, OP. Mga minamahal kong mga kapatid na pare, seminarista, madre, devoto ng ating mahal na ina, mahal kong bayan ng Diyos. Isang pinagpala at magandang araw po sa ating lahat. Ang araw ay maganda hindi dahil sa panahon. Nakita niyo malakas ang ulan. Ngunit walang makakapigil sa atin upang parangalaan ipagpatuloy ang ating taon-taon debosyon. 66 years na rito sa present church, 9 years sa UST, galing sa
Intramuros. Sa maraming taon, pinarangalan natin at patuloy ang pagpaparangal sa ating mahal na ina dahil siya ay hindi lamang ina ng Diyos, siya ang inang ipinagkaloob sa atin. Sa Kanya tayo'y pinagkatiwala ni Jesus upang tayo'y gabayan, tulungan sa ating mga pangangailangan. Kaya siya ang ina. Si Maria, ina ng pag-asa, kagalingan at pagkakaisa. Sa Huwebes, October 15, 7 buwan na tayong naka-lockdown. Marami ang ating naririnig. Nakakalungkot kuminsan, tumaas ang violence, physical abuse, maraming taong na-depress, kaya nagsisikap po kami para tumugon sa mga iba't ibang tao na guguluhan sa kanilang kaisipan. Tumaas din ang suicide rate. Magulo. Parang nawawala ng pag-asa. Lagi nagtatanong tao, kung minsan nagagalit, kailan matatapos itong lockdown? Kailan tayo babalik sa new normal? Kailan natin magagawa yung dating ginagawa natin? Mga kapatid, mali ang tanong. Mali ang ating pananaw. Mali ang ating approach. Ito ay hindi unang lockdown sa kasaysayan ng tao. Panahon ni Zechariah, matagal na ilang centuries bago pa pinanganak si Jesus, yung tao na itapon, yung bayan ng Diyos sa Babylon, sa ibang bansa, wala silang kinabukasan, wala silang pag-asa, wala silang tinatanaw sa kanilang future. Pero anong ating narinig sa first reading ngayon? Rejoice, Jerusalem! Zion! Magalak ka! Darating ang Panginoon, mamamayan sa kanyang bayan. Yan ang dapat nating hintayin. Pagdating ng Panginoon, nais ang Panginoon, manahan, mamayan sa kanyang bayan, sa puso ng bawat isa. Kaya wag ang isiping vaccine, ekonomiya. Oo, maraming luhang tumutulong dahil sa kamatayan, dahil nawala ng trabaho, dahil halos walang maipakain sa kanilang minamahal. Oo, tunay na kahirapan nito. Pero anong sabi ng Diyos? Lahat ng ito sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, mawawala. Yung takot ninyo sa kamatayan dahil matatalo ang kamatayan sa kapangyarihan ng Diyos. Yung kahirapan, yung sakit, pighati, panlulupig. Anong sabi ng Diyos? Ako ang magtatagumpay. Kailangan lamang makiisa tayo sa plano ng Diyos. Kaya dito nakikita natin ang ating mahal na ina bilang modelo kung paano tayo dapat tumugon, makiisa sa plano ng Diyos. At ang bunga nito, hindi lamang ikaw, katulad ng ating mahal na, ang papagpalain ng Diyos. Ngunit ang ibang tao, kung paano pinagpala tayo sa pamamagitan ng pagtugon ni Maria, pakisa sa plano ng Diyos. Ganon din po ang mangyayari kapag tayo ay katulad ni Maria, nakikisa tayo sa plano ng Diyos. Tinuturan tayo ni Maria ng ating mahal na ina, ina ng pag-asa, kagalingan at pagkakaisa.
isa. Sa Martes, 103 years na pong anibersaryo ng pagpapakita ng ating mahal na ina as Our Lady of the Rosary sa 3 bata. Kung natanda ninyo, October 13, 1917, si Lucia, pati ang kanyang 2 pinsan magkapatid, si Jacinta at si Francesco. May epidemya noon. Paano sila tumugon? Kinekwento ni Sister Lucia, dahil siya ay pinagpala rin, humaba ang buhay, naging Carmelite nun. At yung kanyang alaala tungkol sa kanyang pinsan magkapatid na naproclaim ng santo at santa sa kanilang pagkamurang kanilang kaisipan dahil sa pagtugon nila sa Diyos. Anong alaala ni Sister Lucia? Sabi niya, si Francesco na 10 taon noon, laging matibay ang kanyang pananampalataya. Laging nagdarasal, malapit sa Diyos sa pamamagitan ng Eucharistia. Kaya laging nagdarasal sa harap ng Santissimo. Tinatawag niya si Jesus, the hidden Jesus, ang natatagong Jesus na tumutulong sa tao. At sa kanyang pagdarasal, sabi niya, Panginoon, ako ay nakikisa sa iyong lumbay at lungkot dulot ng kasalanan ng tao. Kaya gusto ko nang pumunta sa langit para maibsan ang iyong puso, pati ng puso ng iyong mahal na ina. Maaga pong namatay, 10 years old, 1919. Pati ang kanyang kapatid, mas bata, 9 years old, si Jacinta. Sabi niya, Panginoon, dahil naapektuhan sila ng epidemya, iniaalay ko ang aking mga tiisin, ang aking sakit, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para kilalanin ka, Panginoon. Napakagandang tugon katulad ng ginawa ng ating mahal na ina. Tayo kaya, anong tugon natin sa pandemya na ating nararanasan? Panginoon, bakit ganyan ka naman? Pinababayaan mo kami. Panginoon, bakit ganito? Nagkasakit ang aking pinsan. Nagkasakit, namatay ang aking tatay. Marami tayong question. Pero anong ibig sabihin ng sumampalataya, magtiwala, manalig? Marahil sa ngayon di mo nakikita ang saysayang kahulugan ng nararanasan mo, ngunit kung ikaw ay kumapit sa Diyos, balang araw, makikita mo ang bunga ng iyong pananampalataya. Yan ang ating makikita sa 3 magkamag-anak, 2 magkapatid, ang pinsan la, Sister Lucia, si Jacinta at si Francesco. Kahapon, napakabata, si Carlo Acutis, isang Talyano, maagang namatay, 15 years old, sa leukemia. Hindi naagnas ang kanyang katawan. Kahapon, beatification niya sa Assisi. Bata pa, malapit na sa Diyos, at 9 years old. Alam niya kung sino siya at isinabuhay niyon. Ako ay nilalang ng Diyos para ibigin siya at dapat gawin ko ang lahat ng kalugod-lugod, nakakapagbigay ng saya, parangal sa Diyos. I will glorify God with my life. Bata pa.
So mga kapatid, anong ginawa niya? Dahil expert po sa computer yan. O halimbawa, this is a model for young people. Pamilyar siya kay Pokemon, Super Mario, pero ginamit ang kanyang kakayahan sa programming sa computer para ipairal ang debosyon sa Eucharistia, pairal ang debosyon sa ating mahal na ina. Ginamit ang kanyang utak, gumawa ng program para ipabot yung mga mahalagang balita ni Jesus sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Tayo, saan natin nagagamit social media? Kumisan paninira. Kumisan fake news. Kumisan dahil sa inggit. Masisira ang mundo kapag tayo ay hindi marunong tumugon. Hari nawa ang paglapit natin kay Maria sa araw na ito. Magbigay ng bagong pananaw. Ang future natin, wala. Kung kailan matutuklasan ang vaccine, wala sa ekonomiya. Nasa matibay na paniniwala, pagsampalataya sa Diyos, nasa panalangin. Itong sinasabi ng ating pagbasa ikalawa. They were gathered in prayer. Mahalaga pa sa atin ang panalangin? Bunga ng COVID, bunga ng pagka-lockdown, natutong manalangin muli yung ibang tao. Natutong muli lumapit sa Diyos. Sabi nga ni Pope Francis, don't get tired. Huwag kayong mapagod, humingi ng awa, tulong, pagmamahal sa Diyos. Kaya dahil sa katapatan ni Maria, siya po ang ating ina ng pag-asa. Yung tao matibay, malalim, mayaman ang kanyang pananampalataya, laging umaasa sa Diyos. Ang taong walang pananampalataya, walang inaasahan, kundi material o ibang bagay na hindi magbibigay ng kaligtasan, mabuting kinabukasan sa buhay ng tao. At kapag tayo may mala na pananampalataya, nandun ang paghihilom, kagalingan ng ating mga sugat, dulot ng kasalanan, dulot ng ating pagkamasway sa Diyos. Pero nandyan ang Diyos para pagalingin ang ating mga sugat, kasi sabi niya, ako ay darating mananahan sa aking bayan. Sana wag nating kalimutan. Ano po? Ang inyong debosyon ay magbunga sana ng maraming biyaya pa. At ma-inspire din yung ibang tao sa inyo. Di ba sabi ng mga kabataan, sana all. Sana all ng mga tao matibay ang ating debosyon, pananalig kay Maria sa pamamagitan ng pakikitulad sa Kanya. Sana all. Sa misang ito, muli dumulog tayo sa ating mahal na ina. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon upang katulad ni Maria, tayo'y maging daluyan ng Diyos ng Kanyang pagmamahal at buhay, tayo ay maging tanda din ng pag-asa, kagalingan, at maging daan ng pagkakaisa. Sa pagkakaisa sa panalangin, pananampalataya, may buhay, may pag-asa, panibagong lakas. Our Lady of the Holy Rosary, pray for us.